Good afternoon, young coders! Start na tayo ng ating episode for today sa ating ITWorks development team. Number guessing game yung gagawin natin ngayon. Showcase tayo ng mga lessons natin ng mga previous episodes and kung ano pa yung mga iba't ibang nagawa natin. Okay? Nandito ulit ako ngayong hapon na to, si Chip Mitsu, ang lead developer ng ITWorks development team. At kasama ko pa rin si Keith Ellie, ang ating associate developer. Okay, start tayo. Ano yung umpisa na? Teka lang, start na tayo. Okay. Umpisa na! Okay, kita ba ng malinaw guys yung ating ano? Okay. Close na natin to. Okay. Sa number guessing game natin, ang sabi dun sa ating program application requirements is copy-paste natin. Okay, ang number guessing game is magkakreate tayo ng app that will generate a number between 1 to 100. Then yung user will have to guess the random number. The app will show if the number is low or high. Then the app will count the number of guesses hanggang sa tumama yung user. Okay. So, ang gagamitin natin dito, ano sa tingin mo, Ellie, yung mga gagamitin natin para sa number guessing game? Ano yung nakikita mo na yes na naman. if na naman? Parang ayaw mo na ng if, ah. Ano pa? Okay, magagamit tayo ng if. Bukod sa if, gagamit tayo ng loop. Kung anong loop, papakita ko mamaya. Siyempre, gagamit din tayo ng readline. Kukuha tayo ng inputs galing sa user. Dahil dun sa, ito, yung statement number... Pero ano ang gagamitin natin para sa randomizer? Yun, isa pa yun. Kailangan natin ng randomizer. Kung ano yung kung paano makapag-generate yung application natin ng random number. Okay? So, okay. Una, magka-create tayo ng variable. I-fulfill natin tong first statement. Fulfill muna natin yan. Ang sabi ng first statement is, magge-generate muna tayo ng number from 1 to 100. So, para makapag-generate tayo ng number, declare tayo ng integer, random number, ayan yung pangalan. Tapos, gagamitin natin yung object na mat.random yata, random. Kailangan kunin natin ha. Kunin ko yung exact exact syntax, mat.random. C#. New random lang, okay. Okay, para makapag-create tayo ng random number, isuna maggagawa tayo ng random number generator. Random number generator is equal to new random. Ayan. Integer pala muna to. Random. Okay. Then, para makapag-generate siya ng random number, i-call natin yung method niya na next. Tapos, yung minimum niya, 1, tapos yung maximum niya, 100. So, ngayon, pag-call natin nung next na method, nung random number generator, sabihin natin kung ano yung range. So, sabi natin dun sa parameter natin is generate a number between 1 to 100. Ayan, generate tayo ng 1 to 100. Okay? Ayan. So, meron na tayong random number. Na-fulfill natin tong first statement. Tapos, the user will have to guess the random number. Huhulaan siya ni user, yung random number. So, kuha tayo ng number guess is equal to integer. Tapos, yung number guess is galing siya sa readline ng user. So, remember, yung readline, ang return niya is string, kaya i-convert natin siya to int 32. Okay. So, ayan, meron na tayong input galing sa user. Tapos, sabi natin, the app will show if the number is low or high. Sige, i-compare natin ngayon yan.
If number guess is less than doon sa random number, console that right line tayo ng try again the guess number is low. Okay? Tapos, kapag yung number guess naman is greater than dun sa random number, console right line tayo ng the number is high. What about clues? Siyempre, pag nag-equal, pag hindi siya less than, hindi siya greater than, magano siya? Tama na yung tama na yung number niya. Correct. The number is number guess. Yan. Okay. So yan, ito na 'yon. Ito na yung program natin. .NET run. Teka lang. Nag-error daw. Sabi niya ay duplicate system reflection assembly. Teka lang. Saan yun? MS.NET Core. Okay. Okay. Building lang natin. Sabi niya dito ay, bakit? Ba't nasa strings tayo na folder? Bakit tayo nasa strings? Okay, kaya, mali. Nandun pala tayo sa labas, dito tayo dapat sa loob ng number guessing game. Okay, sige, kopyahin ko to. Pasok tayo doon sa loob nito. Dito tayo pala dapat. Okay. Bin obj loob ng number guessing game. Tapos relative path. Wait lang ha. Tapos file. What? Wala yung tinipe natin. Nawala yung tinipe natin. Dito ba? Hindi. Nawala yung tinipe natin. Type na lang ulit natin, guys. Sige, close ko muna to. Close folder. Tapos open folder. Number guessing game. Pinadala ko to sa kanya, baka bulog na. Pinilan niya ako, tapos pinadala niya dito sa akin. Wala. Sige, PM mo kung Nawala yung ginawa natin. Teka lang. Now. Pasaway. Kaya pag ako magka-copy paste, spam ko na muna bago ma-copy Nung nilipat ko, nawala yung history niya ng yung history niya ng copy paste, ng undo. Nawala yung undo niya. Okay, sige, ulitin na lang natin. Ito isang advantage kapag ikaw gumagawa ng program. Kapag yung program na ginawa mo nawala, kaya mo siyang gawin kasi ikaw yung gumawa. Masakit nawalan ng program. Pero okay lang yan. So, yung requirements ulit, copy ko lang yung requirements doon sa page natin. Kainis, nawala. Okay, random tayo. Random number generator is equal to new random. Tapos, int random number is equal to random number generator dot next 100. Tapos, int guess number. Tapos, guess number is equal to console dot write line. Read line pala. Read line. Close. Tapos, convert to int 32.
Okay. Tapos, if guess numbers less than 2, random number. Hindi. Console.write line. Ano yung sabi natin Try kanina? again. Try again. Your guess is low. You guess low. Tapos, else if guess numbers less than, greater than random number, your guess is high. Else niya is correct. The number is guess number. Okay. So, run na natin to. Nga pala guys, sa VS Code, ang gamit niyan is .NET Run. Kasi console app tayo, kaya dito natin sa console i-run. Kaya si Kayla ba? Kaya tayo lang natin. Nagtatype ka na ata, Papa, kasi wala ko naman pinag-that right. Ay, oo nga no. Wala tayong nilagay na please enter. Oo nga, ang galing na Elia. Okay, check tayo. Anong number gusto mo? Guess, anong guess mo? 56. 56. Ay, your guess is too high. Ayun. Since it's a siyang game, No! bibilangin natin. Nag-end agad yung program kasi wala tayong loop. Tulad yung sinabi natin kanina, kailangan natin gumamit ng loop. So, nested if tayo? Hindi siya nested if. Maglo-loop tayo. Maglo-loop tayo ng infinite loop hanggat hindi nasasagot ng user yung ating, kung hindi niya nasasagot ng tama. So, maglo-loop tayo. Ang loop na white. Ang loop na unlimited or infinite loop is yan, while equals true. Pero syempre, kailangan mong malaman. Hindi siya nested loop eh. Hindi siya nested loop. Hindi rin siya nested if. Yung while loop, maglo-loop siya na maglo-loop. So, kailangan nating i-determine kung kailan matatapos yung loop. Tuwing kailan ba matatapos yung loop? Pag greater than or less than na yung limit. Hindi. Pag mali yung sagot, kailangan mo ulit siyang tanungin. Maglo-loop ka ulit. Yes, ang galing ni Lev. Yes. So, kailan matatapos yung loop? Ano yung condition para mag-exit tayo dun sa while loop natin? Kailan matatapos yung loop? Pag naging tama na yung Pag naging tama na yung sagot, tama. Pag dumaan na sa S. Okay. So, pag tama yung sagot, kukulang natin yung break. Oo. Ibig sabihin ng break, i-exit niya na yun dun sa while loop. Okay? So, yan. Nalaman na. Mag-exit na yung loop. Try natin ulit. Tingnan. Mag-ano tayo dito. Maglagay tayo ng indicator na nagra-run na yung program natin. Ano na bang 100 plus yan? Wala nang 100 plus dito. 1,000 na yun. Okay. Play number guessing game. Please enter your guess. Enter your number. Siyempre ito, right lang siya, tapos dito siya sa loob ng loop. So, pinasok ko siya doon sa loob ng loop para tatanungin niya yung user na please enter your number. Lalabas yun, yung console.write line na yun. So, i-run natin. .NET run. Kanina naghang. Hindi ko siya na-save. Call natin siya. Huh? Yun! Number guessing game! Please enter your number. Ano number? Anong number? Anong gusto mong number? 1. 1. Oh, try again. Your number is low. Please enter your number. Ayan. Pero, di ba sabi mo, Papa, kailangan daw piliin kung nakakailang round na. Sige, pero natin yun. I-next natin yun. Kung nakailang guess na siya. 65. Low pa din. Yeah? 99. High. 80.
Oh, tama! 80! Ayun, correct. The number is 80. Kaso, sabi natin, the app will count the number of guesses. Nakikita mo yung progress ng ginagawa natin program. Ginagawa ko siya yung program, iniisa-isa ko yung statement, yung program requirements. Tapos, kapag na-checkan ko na to, okay na to. The user will have to guess the random number. Okay na yan. The app will shove the number. Okay na rin yan. O, tapos ito na lang. So, by doing that kind of technique or pamamaraan dun sa paggagawa ng program, sa pagpo-program, hindi ka mape-pressure na, naku, ang dami kong gagawin. Naku, paano to? Naku, ang daming ganun. Hindi ka mabibigatan. Tapos, makakaramdam ka ng fulfillment na, uy, nagawa ko na tong part na to. Okay na, na-checkan ko na yan. Check. Uy, nagawa ko na tong isa na to. Or, another check na naman. Ano siya, meron siyang fulfillment factor. Nakakataas siya ng moral sa pagpo-program. Nakakagana siya na mag-program. Makikita mo, ang dami kong gagawin. Uy, isa na lang. Tatapos na yung program natin. Okay, sabi natin, the app will count the number of guesses. So, ang kailangan natin gawin is, gagawa tayo ng isang integer na mag-hold ng number of guesses. So, integer number of guesses equal to 0. Okay? So, dadagdagan lang natin yung bilang nung guess niya from start. Halimbawa, dito sa umpisa. Kasi nag-start tayo ng 0. Pagpasok ng loop, magdadagdag tayo ng isa. So, meron na siyang 1 guess. Pag tumama yung 1 guess niya, i-output niya dito, at dagdagan natin to. So, lagay tayo ng string interpolation. Oops. String format. The correct number is 0. And the number of guesses is 1, random number, tapos number of guesses. String interpolation, kasama to doon sa previous episode na ganyan natin. Previous episode. Ayan. Basa pa rin ba guys kung kahit ganito kalit? I-comment lang kung mababasa pa rin. Ayan. So, try natin. Save, tapos .NET, run. Number guessing game. Please enter your number. Anong number? 50. Ako 66. Mataas. Si Lebleb 1 daw. 1. Mababa. 50. Mataas. 30. 25. Mababa. 40. Mataas. So, between 25 and 40. So, 30. Mababa. 35. 35. So, yan. Correct. The number is 35 and the number of guesses is 7. 1. Si Lebleb 1. Ay, mali daw yung 1, Leb. Ayun. So, yun guys. Sa number guessing game na ginawa natin, gumamit tayo ng if statements. Dito sa line number 29. Tapos, gumamit din tayo ng ng while, ng looping. Pero yung loop natin is while loop. Tapos, true siya lagi. So, maglulup lang siya ng maglulup hanggang sa i-break mo siya or itapusin mo yung loop. Okay? Paano pag off-limit yung sagot? Paano off-limit? Sige. May negative o kaya 101. Sige, try natin. Alin? Yung guess mo? Sige. May question si Ellie, guys. Young coders, may question si Ellie. Paano daw kung yung number na pinili ni user is more than 100 or negative numbers? Ano yung tingin mo mangyayari, Ellie? Sige, simulate mo. Anong tingin mo na mangyayari? Tik-tok, 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 tik-tok. Ano? Pag nilagay ko dyan, 101. Ay, saan ba? Ay, hindi dyan, hindi. Dito.
101. Nilagay ko 101. Magmamali siya. Magmamali. Anong mali? Ano yung output niya? Ano yung output? 101 or more. Magtutuhay. Yes. Tuhay? Siyempre, mag-high siya. Tuhay. Your guess is high kasi hanggang 100 lang yun. Kahit 100 yung ilagay natin dyan, kahit 100 yung random number, high pa rin siya. Kahit 1 million pa yan lagay ko dyan, high pa rin siya. Kung negative 1 million siya dyan, low siya. Kasi kahit yung random number natin, 1 to 100. Diba? Dagdagan natin siya. Paano kung suko na ako, hindi ko mahulaan? ano yung pwede nating ipang-exit? Ano yung naisip mo na pang-exit natin? Okay, ang pang-exit natin is kapag kapag nilagay na ng user ay ayoko na. So, pag yung nilagay ni user is ayoko na, quit na natin yung program, end na natin. Parehas na. Sige na, kapo ka na. Sige, so, syempre, yung read line, lagay mo natin sa string. So, string, user input. Lagay mo natin sa string is equal to read line muna natin siya. Tapos, yung guess number na, if user input is equal to ayoko na. Break lang natin. Console.write natin. Inisin natin ng konti yung user. Weak ka pala eh. Tapos, yan. Guess number. User input. Ito try natin. Convert to int32. Okay? So, ayan. Try natin i-run. Save. Tapos, .NET run. Ayan. Guess. Anong guess natin? 50. High. Mataas daw. 1. Mababa daw. 50. Ikaw, ulit, anong number? Maliban sa 1, anong number gusto mo? 1. Maliban sa 1, iba naman. Wag 1. Another number. 2. 2 daw, 2. 2 is low daw, mababa yung 2. Kailangan natin ng higher number. 2 and 1. Anong 21? 2 and 1. 21. Di ba 1, 2, 3, 4, 5? Anong gusto mong number? Higher sa 2? Di ba 1, 2, 3, 4, Oo nga. 5, 6? Magbibigay ka ng number, ha? Mas mataas sa number 2. Ano bang mga number yung mas mataas sa number 2? Yung ABC number game. ABC number game daw. 3, mababa pa din daw. Ayoko na. 50. So, nag-exit yung program natin. Tapos, ininisya ng program natin. Wait ka pala eh. 1 and 2. Gusto ko. Pero meron akong ano dyan. Meron akong itatanong sa'yo, Ellie. Paano kung hindi paano kung yung nalagay ni user is hindi ayoko na? Ano tingin mo mangyayari? Nilagay ko easy lang pala to eh. .NET run. Nilagay ko dyan ay pangalan mo. Ano yung naisip mo na sasagot dyan ng program? Ano yung maging output ng program natin? Meron tayo isang line dito na i-convert natin yung user input sa int32. Ano yung mangyayari kapag yung Kelly na string, tinry natin siya i-convert sa int32? Ano yung naisip mo mangyayari? Tingnan natin. So, maglalagay ako ng breakpoint dito. So, yun, nakita nyo yung coders, meron tayong red dot dito, breakpoint. Japan tawag ko dyan. So, try natin, Kelly. Run. Uy, nag-error. Sabi niya, input string was not in a correct format. Kasi, string siya eh. So, kailangan natin i-capture yun. Na paano kung yung input ni user is hindi
hindi yung ano natin, hindi yung ano tawag ito, safe word, hindi yung ayoko na. So, meron tayo dito na integer.try parse. User input. Yan. Meron tayong try parse dito. So, yung try parse, ang sabihin niya ay hindi, parse lang pala. Parse. Hindi, try parse pala. Try parse, tama, try parse. Ay, hindi. Parse lang. Parse, yan, parse. Yan. So, ibig sabihin, actually, itong ano hindi, yung parse kasi is, pareho lang siya halos nung convert to int32. So, mag-error pa rin siya. Ay, meron siyang format exception. So, ibig sabihin, kung hindi naman hindi naman number yung string, katulad ng pangalan mo, mag-error pa rin siya. Ito, nakita mo yung, exception niya, sabi niya, format exception. Kasi yung format o yung data type na hinahanap niya is string. O yung format na hinahanap nung convert.int32 is mare-recognize siya as number. Remember, yung 1, 2, 3 na nakapaloob sa double quotes is string siya. Pero, number format siya. Number format, pero may data type na string. Ayan. So, tatanggapin niya yan. So, same din si parse. Si integer.parse, tatry niya i-format yung laman ng string to number, to integer. So, mag-error din siya kasi si parse meron siyang format exception. Ang format exception niya is kapag hindi niya na-recognize na number format yung lalabas tulad nito. Nasa baba. So, meron siya na try parse. So, subukan niya muna i-parse. Meron siya dito na ito, yung out int parse number. Ayan. So, ito namang part na to, si try parse is boolean. If not, ang sasabihin niya ay, mag-break tayo. Hindi, magluloop. Tapos else natin to. Kaya natin yung guess number is equal to parse number. Tapos dito is break, lulup lang siya. Maglulup lang siya. Oh, dito ka. Tapos magkakonsole.write line tayo. Sabihin lang natin sa user na please enter proper number. Please enter number. Okay. Ako may format dito eh. Format document. Ayun niya. Okay, sige. Ayan. So, ano yung ginawa natin dito, Ellie? Okay, ang ginawa natin is, ayan. Nung una, chinek natin kung yung input ng user ay ayoko na. So, kapag hindi ayoko na, pupunta siya dito. Ngayon, yung second checking natin is, check natin kung yung user input ba, itatry natin siyang i-parse. Ibig sabihin, itatry natin siyang i-convert sa integer. So, si try parse, meron siyang boolean na result. Ibig sabihin, i-convert niya yung string sa integer, tapos yung integer na yun, ilalagay niya doon sa result, dito sa parse number. Pero i-return niya boolean. So, kapag hindi niya nabasa, hindi niya na-i-parse, sasabihin lang natin sa user na, please enter number. Please enter number. Yan, tama. Please enter number. Tapos, please enter your number dito. Huwag na natin lagyan. Pero pag nabasa niya, ilalagay natin siya doon sa variable natin na guess number. Yung laman, yung na-convert niya na string. So, try natin. Burahin ko lang to. Hindi natin kailangan ng breakpoint dito. Okay.
Number guessing game. Please enter your number. 63. 63. Ah, bakit? Teka lang. Hindi niya inano. Bakit nag-try first? Hindi siya na ano. Sige, yan natin. Hindi. Sige, try natin. Alam ko na. Okay. Ano to? Ayan. I-out. Wala na to. Ba? Ayun. Okay. Papaliwanag ko kung bakit. Sige, i-try mo natin ng ganong format. So, lagyan natin breakpoint. Save, run ulit natin. 65. I-out muna. Ayoko na. Save, build. Ayan, nag-build. Tapos, .NET, run. So, simulate natin kung bakit hindi siya pumasok doon sa loop. 60. Hindi siya nag-ano? Please enter your number. Ba't hindi siya pumasok doon sa loop? 50. Hindi gumagana yung breakpoint natin. Okay, wait lang Hindi gumagana yung breakpoint Pero, sige, kaya natin. Kanina gumagana naman. Check natin. Check. Please enter your number. 63. Higher. Hindi nagde-debug Kanina, di ba kanina nagde-debug, no? Kanina ba nagde-debug? Nag-breakpoint tayo. Ngayon ayaw na ng breakpoint. Sige nga, try natin. Ginagala mo ba yung ano ko? Sige, try natin dito i-run. Pero lang ko hindi ito mag-ano Ayun, nag-ano na siya. Nag-read line. 63. Ito yung isang problema dito hindi siya pumapasok talaga dun Teka lang. Ano ginagawa ni Kid? Tititignan niya lang. Hindi pag-debugin mo. 63. Hindi nagde-debug. Hindi nagde-debug. Pero yung ano nun, di walang error. nangyari kasi nun, dito lang na may maintain yung value nito Pagdating dito, wala nang laman to. So, ang ginagawa dyan is, i-declare mo siya sa labas. Tapos, tatanggalin mo lang tong declaration dito ng variable. Ayan. Pagdating dito, may laman na siya. Sige, try natin. .NET run. Enter your number 63. Hindi pa din. Kapag nag-int siya, int try parse. Okay. Try natin close muna natin. Okay, try natin. .NET run. 63. Hindi pa din siya hindi siya nagde-debug. Sige, kailangan. Check natin. Breakpoint. Ayun. So, kailangan natin i-determine kung saan natin siya ilalagay. So, meron tayo dito na yung console niya is integrated console. Integrated terminal ang ilalagay natin. Okay? Yeah. So, pag build natin, sa VS Code lang to guys Sa VS Code lang siya So, i-run natin siya. So, dito siya magra-run. Okay. Ayan. So, number guessing game. Ayan, nag-debug na siya. So, F5 lang natin. Ayan, please enter your number. 63. So, pagdating natin dito, ayun, nag-exit siya. Ba't siya nag-exit?
So, meron isa akong ginagawa dito na sa debug console. Sinasimulate ko siya. Nag-false. Oh. If not, try parse. Tama naman Nag-false. Hindi true. Dito papapasok siya sa loob. Pumasok siya. Wala na pala dapat dito. Okay, mali pala. Pag kailangan pala tumama yung try parse. Okay, sige. I-reset natin. I-restart natin yung Yun, wala lang pala yung baligtad pala yung if statement ko. Okay, please enter your number. 63. Off lang natin yung debugger natin. High pa rin siya. Try natin na quit. Ayun, pagdating sa quit, hiningi niya ulit. Hindi niya dinaan dito kasi hindi naka-parse yung word na quit doon sa integer. So, ang tatanggapin niya lang is numbers, tapos yung word na ayoko na. Ayan. So, pag nilagay natin Kelly, kukulitin ka lang niya ulit. Pero, papasok pa siya doon sa bilang of guesses? Sa number of guess. Di ba? Nakailan na tayo? 1, 2, 3 na. Bilangin natin. 63, high daw. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. Binibilang niya pa din. Kahit yung word na, yung invalid na word, kasama sa bilang niya. Kasi pagdating niya sa loop, binibilang niya na yung number of guess. Whether tama yung word mo or hindi, number siya o hindi, magpa-plus 1 na rin siya doon. Guess pa rin siya. Yun, tama. Guess pa rin siya doon. Okay. May question ka, Ellie. Anong question mo? Anong question? May naisip kang question? Or ibang way para magawa yung number guessing game natin? Ibang technique? Ano naisip mo ibang technique para magawa ang ating number guessing game? Loop if. Paano loop if? Paano wala? Meron yan. Paano? Ano naisip mo ibang approach para gawin yung ginagawa natin? Ano naisip mo ibang approach? Ano? Sige, assignment mo yan, Ellie. Gawa ka ulit number guessing game, pero hindi ko bibigay sa'yo yung kopya nito. Okay? Sige. Okay, young coders, I think that's it for this episode of Code Bytes. Nag-showcase lang naman tayo ng ating mga natutunan sa mga previous episodes. Ngayon, kung meron kayong mga iba pang suggestions or mga programs or topics na gusto nyo i-discuss, actually, meron tayong narinig sa mga followers natin. Meron tayong JavaScript, ano pa ba yung isang PHP, Java, may mga narinig na rin akong ganyan sa mga suggestions. Kung meron kayo pang ibang topics or programming language or techniques, mga principles na pwede natin pag-usapan, comment nyo lang guys sa page or message nyo sa ITWorks Development Team page. Or meron din tayong chat group or group chat dun sa ating page. Comment or message nyo lang yung page natin para sali natin kayo dun sa loob ng chat group. Maraming nagtatanong dun, marami din nakakasagot. And within the community, within dun sa chat group, minsan sila na din nagsasagutan. Maayos hindi nagsasagutan na boroban. Ayun, that's it for this episode of Code Bytes, number guessing game. Dito po ulit si inyong lead developer ng ITWorks Development Team na si Chip Mitsu at ating associate developer or programmer na si Keith Ali. Na nagsasabing
Stay curious and keep exploring. Okay. Bye everyone!